Yo, what's up mga master? Mark Music here. At ito na mga master ay tuturo ko na sa inyo mga master kung ano yung tinatawag na triads. Yan. Requested ito na ating kaibigan, si Master Florencio Lanieta Ador. Yan. Nagtuturo rin siya ng gitara mga master. Gitarista din siya sa church mga master. Support din siya mga master. So, ito na mga master. Magbibigay muna ako ng disclaimer mga master. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. At nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi yung mga turo ko. Yun! Ada tayo. So, ano ba yung triads mga master? Ito yung triads. Actually, yung triads is binubuo yan ng root, yung third, at fifth. Tatlong notes. Yan mga master. Ito yung pinaka-example ko. Ito yung G. Normal lang na chords or open G. Yan. So, paano natin hanapin yung triads dito sa chords na to? G to, pero meron siyang inaapakan or may mga nota dyan na iba. Hindi G. So, example, ito yung ating root. G. So, yung G dyan is nandito sa ating third fret is string middle finger. At meron din tayo sa ring finger natin na G. Sa ating high E string third finger din. Ito. At meron din siyang open string na G. Dito sa ating third string. At take note mga master. Tignan nyo tong nota nito mga master. Yung sa ating point finger. Di ba nakatutok siya sa B na note? Yan, B note. Pero ito mga master, ito kailangan alam natin itong mga nota dito sa fretboard mga master bago tayo mag-proceed dito sa pag-aaral na to. Dapat familiar na tayo sa mga nota sa fretboard natin para hindi tayo malito. Yan. Malilito kasi tayo nito pag intindi pag hindi natin alam yung mga nota sa fretboard. Kaya require ko talaga pag mag-aaral na kayo ng triads is alam mo na yung mga nota dito sa fretboard. Meron din akong video na ginawa nun mga master. Kung gusto nyo, puntahan nyo, panoorin nyo kung paano i-memorize yung mga nota sa fretboard. So, proceed na tayo mga master. Meron siyang B dito sa point finger. At take note yung ating D string na open. Ito. Meron siya, kasali din siya sa chords natin or sa chords natin na G. Then ito naman yung open B string, B rin siya, di ba? B. So octave siya dito sa point finger natin. So in majority, meron siyang tatlong notes. G, B, tapos D. Yun yung tinatawag na triads. So magbibigay pa ako ng example. Example po ulit. Example, dito tayo sa D. Yan, pamilya lang lahat to. Yan, D. Tinawag siya na D. Yan. Pero, pag-aralan natin yung mga nota ng inapakan ng D. So, yung open D na ito yung D. Of course, pag nasa D tayo, ito ay dead string. Di natin kailangan kalabitin to. Yan, isang tip pa yan mga master. Pag nag-D tayo, hindi lahat ng strings kalabitin. Ito lang, nag-start tayo dito sa D string for sa open D. Yan. Yung apat na kwerdas lang na to pag nasa key of D tayo. So, yung key of D is meron siyang D. Then itong point finger natin na nasa G string, nasa second fret ng G string is nakatutok siya sa A. Then yung ating ring finger is octave ulit sa D. At ito yung ating middle finger is nasa F sharp. Yan. Oh. So, yung note ng D is composed of D, A, at saka F sharp. Tatlo ulit, triads ulit. Oh, ito pa, meron pang isa ulit. Ito yung familiar din sa lahat, yung C. Familiar din to sa lahat.
So, yung C, ganun din. Ito yung root. Yung ating ring finger, nasa A string, 3rd fret. Ito. C. Din yung middle finger natin, ito, is nakatutok siya dito sa E note. Sa ating D string, 2nd fret, nasa E na note siya. Then meron siyang open string na G. Yan. At ito yung ating point finger is octave lang din yan ng ating root. Then yung ating last string is octave lang din yan ng ating middle finger na E. Same sa taas. So, in majority, tatlong nota ulit ang nauulit. Yan na ang tinatawag na triads. At yung triads ay meron siyang root, 3rd, at 5th. Ngayon magtatanong ka, paano nangyaring, bakit merong 3rd at merong 5th? Anong ibig sabihin nun? Ayun po yung mga numero or bilang nila sa scale. For example, ito yung root. Nasa example tayo, ito yung C, scale ng C. So yung scale ng C is ito, C, D, E, F, G, A, B, din balik siya sa C or root niya. O ngayon, paano nakuha yung 3rd at yung 5th? Ito yun mga master. Gagawin mo siyang number yung scale. So, ang root natin is 1. Then yung D is 2. Yung 3 is E. 4 yung F. Then 5 yung G. At 6 yung A. Then ating 7 is B. Tapos balik na tayo sa 1 or sa root. So, mayroon ka ng ideya mga master. May idea ka na. Diba? So, kanina, yung inaral natin na C is meron siyang triads na root, 3rd, at 5th. Yung kukunin natin, yung 3rd at 5th. Ito na yung ating root, C. So, yung 3rd niya is E. Diba? E. So, bibilang lang tayo ng pang 3rd, pang number 3, galing sa root. 1, 2, 3 sa scale. So, tumama siya sa E. Same lang yan dito. Oh. Then yung 5, yun yung G. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, G. Tumama siya sa G. Or dito sa chord natin kanina, siya yung open dito. So, naintindihan nyo na to mga master. Meron akong sinulat dito mga master, triads. Kasi, ang triads ay nahati rin siya sa dalawa. Merong tinatawag na major triads at minor triads. So, ito yun mga master. Pasensya na kayo mga master kasi sinulat ko lang kasi, honestly mga master, di po ako masyado marunong talaga sa mga edit-edit yan, mga ganyang sulat-sulat. Rekta-rekta lang ginagawa ko mga master. Wala akong laptop mga master. Nahirapan po ako nagsulat. So, ito na. Ito yung root. Ito sa meron nakalagay na R. Tapos, yung number 3 na yan na maliit. Kasi siya na kasi sulat ko mga master ha. Yan yung sa 3rd niya. At 5, yan yung 5th. So, yan. Kailangan maintindihan natin itong mga master na ito, pag nandito tayo sa root na C, ito yung mga kasama niya sa triads. Yan. At pag nasa D tayo, ito lang dapat ang kasama niya rin, yung dalawang notes na to. Yan. At same din dito sa ibang mga nota. Yan. Yan yung ano nito. For ano lang ito mga master, for beginners lang to yung
nag-i-start pa lang na mag-aral ng triads. So, yan po yung mga triads niya, mga master. Bubukod po ako ng video nito about sa yung mga sharp, yan. Pero actually, mga master, pag alam nyo yung fretboard, memorize nyo yung mga nota, alam nyo na to, madali nyo na to mag-gets. Pag halimbawa, C sharp, yung mangyayari sa kanya is magiging C sharp yung root niya, then ito yung E na to, E, magiging F. Siyempre, uusod siya. Wala kasing E sharp. F yung sunod, diba? So, understandable na to mga master pag G sharp. Nagets niyo na? Ganun din yan. Halimbawa, dito tayo sa B. Ayan, ito rin yung B. So, yung B, paano pag flat? Paano daw pag B flat? So, yung B, ito yung root, iatras nyo, magiging flat. Din ito kasi, D sharp. So, magiging D lang siya. D, hindi na siya sharp. Babalik siya sa D. At ito yung F sharp. Understood na rin yun. Magiging F na lang siya. Kasi, nag-flat na yung ating root. Ngayon, tapos na tayo dito mga master sa major. Major triads. Ngayon, pupunta tayo sa minor triads. Yan, sinulat ko ulit mga master. Pasensya na mga master. Kung napapansin niyo yung mga master, sa ating minor triads at sa ating major triads, halos magkahawig lang yung root at yung pip. Root at pip. Walang pinagkaiba sa kanila. Ang pinagkaiba sa kanila yung third. Yan. Kaya nilagay ko dito number 3 tapos may B na maliit. So, flat third na siya. Bakit flat third yung minor? Ito yung paliwanag ko sa inyo mga masera. For example, dito tayo sa tawag nito sa D. Minor triads. Ito master, ito yung kasama niya sa notes. Sa triads. Pag sa D major is D, F sharp, A. May nagigits na kayo mga master, isang nota. Yung galing sa F sharp, umatras siya sa F. Ito yon. So, D major tayo. Titignan natin yung mga nota na inapakan. So, meron ito yung A, D. So, ito yung F sharp or yung third. So, major siya. Pag D minor, ano yung kanina nakalagay? Ia-atras natin ang third. So, yung F sharp na third, naging F. So, F sharp, ia-atras natin dito. F. Kaya ito yung tsura ng D minor. Yan. Kung di pa kayo makagets mga master, ito pa. For example, A. Ayan, titignan ulit natin yung ating sinulat na A. A. Yung triads ng A is A, C sharp, tapos E. Major, yan. Major triads. So, A, major. Ngayon, ito yung A triads niya. So, open natin. Ito yung fifth string, A. Then, yung ating point finger is nakatutok sa E or sa fifth ng ating triads. At dito sa ating G string, yung ating middle finger, nakatutok din siya sa A. So, octave lang sila dito sa ating open A na fifth string. Then, yung ating C sharp is nandito sa ating ring finger. Kaya nga itsura ng ng A is ganito. Kasi ito, paiwan ko yung ring finger ko. Nasa B string, second fret siya. Ito kasi C. Tapos ito na yung open B. C, C sharp. Yan. So, nabuo na natin yung triads ng A. Ng major. Tapos, titignan na natin yung minor niya. Ganito yung kalabasan ng minor na A. Binubuo siya ng A, C, at E. Ito, magkakaroon na kayo ng idea sa minor triads. So, yung C sharp, inatras natin.
So, ulitin natin. Yung C sharp natin is nandito sa ating ring finger. Iaatras natin yan. So, ito siya, dito siya. At yung dalawa ulit kanina na E at A, ibabalik natin. Yan. C sharp, inatras natin, ginawa nating C. Kaya, A minor na siya. At yan yung binubuo ng A minor. Meron siyang A, E, at C. Nakukuha nyo na mga master, nakukuha nyo na. Nasa isang nota lang ang binago pag mag-minor. Isang nota lang, yung triads niya lang yung binago. Tandaan lagi, pag major, yan yung ano niya, sorry, pag major, ito yung kanyang perfect third. Pag minor, bumaba lang, umatras ka lang ng isang fret sa gitara or nag-flat ka lang ng third mo. Pero yung root at fifth, hindi magbabago yan. Same dito, hindi magbabago. Yung nagbago lang pag mag-minor is yung sa gitna or yung third. Yan. Gagawin ko to ng part 2 mga master kasi mahaba kasi yung ano na to, yung video na to. Ang susunod natin na part nito is paano natin i-apply ang triads sa ating mga guitar solo. Yun lang mga master. Peace out!